Biyernes na naman at nagpaplano ang mga taga-brokerage department na mag-bar dahil wala raw naging problema sa mga shipments ngayong linggo. Balak daw manlibre ng mga professor. Mukhang malaki ang kanilang kinita. Ano, sasama ba kayo mamaya? Biglang sumilip si Luis sa aming opisina. Ako naman ay wala nang ginagawa at naghihintay na lang ng 5 o'clock para makauwi na. San ba? Naku, kung sa tabi-tabi nyo lang kami dadalhin ay wag na lang, no? Gusto namin ay maka-experience ng social na bar. Gusto ko maghanap ng boys, like BGC or Quezon City. Nangangarap na sabi ni Venice na agad namang sinang-ayunan ni Chad. Sige, tara, BGC tayo. Nagkatinginan si Venice at Chad dahil sa paanyayang iyon ni Louie. Napapailing naman ako sa kanila. They are always in sync. Aba, go! Ikaw ba, Viana? Sumama ka na, hindi naman tayo sa QC. Wala kang makikitang pesteng ex mo. Sabi ni Chad sa akin na ikinatawa ko. Hindi ko nga pala nasabi sa kanila ang ginawa ni Oliver sa akin nung nakaraan. Wala akong ibang pinagsabihan. Maging sa Elaine ay walang alam sa nangyari. Tanging ako at si Bricks lang. Okay lang naman. Sagot ko sa kanila. I need to loosen up. Masyado na akong kinakain. Di ng stress ng trabaho pag minsan. Pumalakpak naman si Venice sa tuwa dahil sa pagsama ko. Don't tell me na ito susuotin natin. Magpalit muna tayo. Angal ni Chad. Gusto kong umaura. Oo nga. Magpapalit muna ng damit. Magkita-kita na lang tayo mamaya. Sunduin niyo kami. May mga sasakyan naman kayo. Sabi ni Venice kay Louie. O sige. Ako, si June at si Chris naman ay may mga sasakyan. Saan ba magkikita-kita tayo? Tayong brokerage lang naman. Huwag na natin isama yung iba. Natawa naman kami sa sinabing iyon ni Louie. Matapos ang hindi naman kahabaan na pagtatalo ay nagkasundo na sa may buwendiya na lang magkita-kita. Tumango naman ako dahil malapit lang din naman ang buwendiya sa akin. Pwede rin namang daanan na lang natin si Viana sa kanila. Tapos diretso na tayo. May labasan naman papuntang Makati sa kanila eh. Tapos diretso tayong BGC. Baka masira ang oras ni Viana kapag pinagjipan natin papuntang buwendiya. At dahil sa sinabing iyon ni Chad ay nabago na naman ang unang napagkasunduan. At hintayin ko na lang daw sila sa apartment dahil daraanan nila ako. Nang makauwi, kumain muna ako para hindi naman ako magutom mamaya. Ang usapan ay 7:00 sila daraan dito sa apartment ko kaya pagdating na 6:00 ay agad na ako nag-ayos. Naligo muna ulit ako at naghanap ng maisusuot. Minsan lang kami pumunta ng bar at dahil wala naman na akong boyfriend na maaaring magsalos, kung sakali mang makapagsayawan ako sa iba, ay hindi na ako magpipigil sa isusuot ko. Makapag-dress kaya? Hinanap ko yung nabili kong dress noon sa isang boutique. Gustong gusto ko yung isuot ngunit nagagalit sa akin sa Oliver noon dahil mukha raw akong nangaakit ng ibang lalaki. Simula tuloy noon ay hindi ko na iyon na isuot muli. Lumaki ang aking ngiti na makita ko ang dress na hinahanap ko. It's a puff sleeve rush dress. Body ko iyon at backless. Kulay pula din iyon kaya mabilis kong nahanapan ang itaterno kong heels dahil mahilig talaga ako sa pula. Maingat ko yung inilatag sa aking kama at nag-ayos na muna. Naglagay ako ng make-up na sasakto at babagay sa suot kong damit. Hindi ko iyon masyadong kinapalan dahil hindi bagay sa akin ang masyadong makapal na make-up. Itinali ko rin ang aking buhok ng high ponytail at hiniyaang bumagsak ang ilang hibla ng aking buhok. Inayos ko na lang yung mga hibla ng buhok para maganda pa ring tingnan. Naglagay ako ng hikaw at ilang accessories na meron ako na babagay din sa suot ko. Nang makontento sa itsura ko ay nagbihis na ako. Kinuha ko na yung gagamitin kong purse at naghintay ng mensahe ng mga kasama ko. Kinakabahan pa ako dahil baka masyado ako exaggerated sa pag-aayos ko. Kaya lang naisip ko rin naman na minsan lang. Nang kami kasi ni Oliver ay hindi niya ako pinapayagang gumimik kahit na sina Elaine ang kasama ko. Come to think of it, ngayon ko lang napagtanto na sobrang toxic niya pala talaga. Hindi ko kasi pinapansin ang mga pagbabawal sa akin ni Oliver noon o ang pagiging manipulative niya. Dahil iniisip ko na baka normal lang iyon pero nagkamali ako. Hindi iyon normal. Nakatanggap ako ng mensahe mula kay Venice na malapit na sila. Bigla akong kinabahan dahil iniisip ko na magpalit na lang ng damit. Parang biglang gusto kong mag-jeans kaysa mag-dress. Umiling ako at muling tumingin sa salamin bago lumabas ng aking apartment dahil nag-text ng muli sa Venice na nandiyan na siya. Huminga ako ng malalim bago lumapit sa isang kotse sa labas. Bumukas ang box seat at agad na bumungad sa akin si Chad. Ay, ang gara! Kakabukin mo ba ako? Natatawang sabi niya sa akin. Tumawa lang din naman ako. Nakahinga ako ng maluwag na mapagtantong hindi lang naman pala ako nag-effort sa pag-aayos. Sa Rebel tayo?
Payag kayo? Namilog ang bibig ni Chad sa narinig. Si Venus naman ay mukhang excited. Aba, oo. Sino bang tatanggi sa Revel? Masayang saad ni Venus na pumapalakpak pa sa shotgun seat. Sige, kaya lang mamaya pa 10 PM ang Revel. Punta muna tayo sa Rio. Pang-warm up ba? Natatawang sabi ni Louie. Hindi na naman na kami umangal. Sila naman na magbabayad eh. Kagaya ng plano ay nasa Rio muna kami ng ilang oras at lumipat din ng Revel. Nang makapasok kami sa loob ng bar ay agad kaming sinalubong ng maiingay na musika. Napapasayaw na agad si Venus at si Chad. Ako naman ay hindi malaman kung sasayaw din ba o tatakpan ng tenga. Pumunta kami sa aming table. Ang mga hindi sumipot sa Rio ay dito na kami sinipot sa Revel. Binati namin ang ilang katrabaho. May mga mamahaling alak na rin at cocktails sa table namin, kaya si Venus ay agad na kumuha dito at uminom. Hindi na rin ako nagdalawang isip ang kumuha ng maiinom. Hinihigit ako ni Venus para magsayaw pero tumanggi muna ako. Magpapatama muna ako ng alak bago ako sumayaw para may lakas ako ng loob. Hinayaan muna nila ako at nakipagsabayan na sa alo ng tao sa dance floor. Nakikipagkwentuhan lamang naman ako sa iba at nakikipagtawanan. Nararamdaman ko na rin ang pagtama ng alak ngunit hindi pa ganoong kalala. Kaya ko pa namang kontrolin ang sarili ko. Holy shit! Nahulas ako. Halos matumba ako sa kinaupan ko nang biglang maupo sa tabi ko si Venus at maitulak ako. Humingi naman sila ng paumanhin sa akin. Tinanong namin kung ano nangyayari at parang nakakita sila ng multo. Kasi nagsasayaw kami tapos lumunok muna sa Venus. Para siyang hinihingal. Kaya naman si Chad na patuloy ng binabalak nitong sabihin. Tapos nakita namin ang mga bilyante na papasok ng Revel. Langya. Automatiko nalaki ang aking mga mata sa sinabi ni Chad at tumingin sa may entrance ng Revel. Hindi man kapanipaniwala pero nakita ko nga ang 4 na bilyante doon. Automatiko ako nagtago nang makita ko silang 4. Hindi ko alam pero gusto ko lang magtago para hindi nila ako makita. Alam ko naman na wala silang pakaalam na nandito kami pero hindi ko rin alam bakit ganito ang kabang nararamdaman ko na parang ayoko magpakita sa kanila. Ano naman kung nandito sila, sir? Baka mag-chill lang din. Gusto niyo yayain ko pa dito sa table natin eh. Pagyayabang ni Chris sa mga kasama. Kung sakalin ko kaya siya, bakit naman niya yayain dito sa sir? Hayaan na nga lang nilang lumayo ang mga iyon sa amin. Uy, sino naman pinagtataguan mo dyan, Viana? Si sir ba? Tinawanan ako ni Venus. Umayos naman ako ng pagkakaupo. Hindi inaayos ko lang yung heels ko. Pagdadahilan ko kahit na totoo naman ang akusasyon niya sa akin kanina. Muli nilang tiningnan ang kinaroroonan na Bricks. Ako naman ay kumuhang muli ng maiinom at hindi na lumingon pa sa direksyon ni na Bricks. Magpapanggap na lang ako na hindi ko sila nakita. Kung hindi ko naman iisipin na nandito sila, hindi ako kakabahan. Umakyat sila sa second floor. Sabi ni Vinny sa amin. Nagkabit-balikat naman ang mga kasama namin at uminom ng muli. Matapos magpakalma ni na Venus ay bumalik na silang muli sa dance floor at ngayon ay sumama na ako. Magpapalamo na lang ako sa alo ng mga tao nang sa ganoon na hindi ako mapansin ni na Bricks. Nahihiya ako makita nila tapos ay kung ano lamang ang sabihin ni na Bernard. Minsan pa naman ay may pagkaloko-loko yung pinsan ni Bricks na iyon. Habang may hawak akong baso sa isang kamay ay sumasayaw ako. Sumusunod ako sa beat ng musikang pinatutugtog ng mga DJ. Napalingon ako nang may maramdaman ako lumapit sa may likuran ko. Ninitaan ko ang lalaki na nakikipagsayaw sa akin at hinayaan lang siya. Dala na rin siguro ng ala kaya malakas ang loob ko makipagsayaw sa hindi ko kakilala. Inubos ko na yung nasa baso ko at mas lalo lamang akong ginanahan sa pagsasayaw ko. Naramdaman ko mas lalong paglapit ng lalaking kasayawan ko sa akin likod. Nararamdaman ko ang tela ng kanyang suot na baro sa akin likod. Napapasandal naman ang aking ulo sa kanyang dibdib. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa aking bewang at dahil nakataas ang aking buhok ay ramdam na ramdam ko ang mainit niyang paghinga sa aking leeg, pababa sa aking balikat. Marahan akong napapahalakhak dahil sa kiliting dulot ng kanyang mainit at mabangong paghinga sa aking leeg. John, that felt good. Iminulat ko ang aking mga mata. Saktong nakatingin ako sa mezzanine ng bar at laking gulat ko nang makita ko roon si Bricks na nakapatong ang isang kamay sa railing ng mezzanine habang ang isang kamay naman ay may hawak na baso at iniinom ang kung anumang laman nito. Nakatingin siya sa akin at nakita kong may makahulugan siyang pagngisi nang matapos siyang uminom sa baso niya.
Agad akong napatayo ng tuwid na makita ko si Briggs. Alam ko na hindi dapat ako matakot kung nakita man ako ni Briggs na nakikipagsayaw sa hindi ko kakilala. Kasi hindi naman siya magsusumbong sa kahit na sino o alam ko naman na wala lang iyon sa kanya. Ngunit nang makita ko siya ay kakaibang kaba ang aking naramdaman. Hey, are you alright? Muli akong hahawakan ng lalaking kanina lamang ay kasayaw ko. Lumayo ako sa kanya at pilit na ngumiti. Yes, I'm fine. Sorry but I have to go back to our table. Hindi ko na hinintay pa ang reaksyon niya at naglakad na akong papaalis ng dance floor at bumalik sa aming table. Naabutan ko naman na walang tao roon. Mukhang halos lahat ng kasama ko ay abala sa kanya-kanyang ginagawa. Huminga ako ng malalim. Hindi ko inaasahan na ganoon na magiging reaksyon ko. Hindi ko rin naman kasi inakala na makikita ako ni Briggs. Isa pa, bakit siya nakatitig sa akin? May nakita akong bote ng vodka sa table. Agad ko yung kinuha at nagsalin sa aking baso. Ininom ko agad ang laman nito. Nahulas at nawala ata ang tama ng alak sa akin nang makita ko ang mga matang iyon ni Briggs na nakatitig sa akin. You're alone? Nanigas ako sa aking kinauupan. Ang basong ibababa ko pa lang sana sa lamesa ay tumigil din sa ere dahil sa kanya. Nilungon ko siya at nakita ko roon na nakatayong si Briggs. Just the sight of him almost took my breath away. Baka nasa dance floor sila, sir. Iniiwas kong aking tingin sa kanya at ibinaba ang baso sa lamesa. Dahil sa kakaibang kabang nararamdaman ko dahil nandito siya ngayon, ay muli ako nagsali ng vodka sa baso ko. Naramdaman ko ang pag-upo ni Briggs sa couch na inuupan ko rin, kaya muli ako napatingin sa kanya. Bakit ba siya naririto? May sarili naman silang pwestong magpipinsan, hindi ba? Nakita ko ang pagpapaluwag niya ng necktie niya. Napatulala ako roon at halos tumulo na ata ang laway ko sa paninitig sa ginagawa niyang pagpapaluwag nito. I didn't know you can dance, Vienna. Yun ang naging distraction ko upang may alis ang aking mga mata sa kanyang kamay na kanina lamang ay nakahawak sa necktie niya. Nagangat ako ng tingin sa kanyang mukha na agad kong pinagsisihan. May pilyong ngiti si Briggs sa kanyang labi. Kapag lasing lang, sir. Pagbibiro ko at muling uminom ng vodka. Gusto ko na siyang umalis na parang ayoko. Gusto ko siyang nandito na parang ayoko. Ang gulo sa pakiramdam. Sa tuwing nasa paligid siya, hindi ko alam kung ano mararamdaman ko. Masaya ba o hindi? Ipinatong niya ang kanyang kanang braso sa sandalan ng couch at ipinatong din ang kanyang kaliwang binti sa kanyang hita. You know that man? Sinilip ko siya bago muling uminom ng vodka. Umakto ako na hindi alam kung sinong tinutukoy niya. Sino? Kunwari nagtataka ako kahit alam ko na yung lalaking kasayaw ko kanina ang tinutukoy niya. The man you were dancing with earlier. Napataas ang isang kilay ko sa sinabi niya. Umiling ako dahil hindi ko naman talaga kilala yung lalaki. Nakapagsayaw lang siya sa akin at dahil nasa mood ako ay nakipagsayaw din ako. Narinig ko ang malalim na paghalakak ni Briggs bago umiling at uminom sa kanyang baso. Kumunot ang noo ko dahil sa pagtawa niya. Ako bang pinagtatawanan niya? At bakit? Dahil sa pagsasayaw ko? Hindi naman pangit tingnan yung pagsasayaw ko I know him. Matipid na sabi niya. Kita mo pa rin ang makahulugan at sarkastiko niyang pagngisi. So, did I ask? Umirap na lang ako. Pakiramdam ko'y pinagtatawanan niya talaga ako. Naku, wag niyo ako sisimulan dahil may tama ako ng alak. Baka patulan ko siya sa mga gimmick niya. He's the third son of the owner of the Vasquez Holdings Incorporation. His family is well known in the investment industry due to different scam cases. Tumingin sa akin sa Briggs at ngumiti. I'm giving this as a warning, Vienna. Think again if you ever want to get involved to someone like him. Pinanliitan ko siya ng mata ko. Iniinom ko ang natitirang vodka sa baso ko at inilapag na iyon sa lamesa. Sir, nakapagsayaw lang naman ako. Wala akong balak na maging jowa ng lalaking iyon o kahit na sino rito. Wala pa sa isip ko ang pumasok muli sa relasyon. Masyado pa ako na-trauma kay Oliver. Mamaya niyan mas malala pa ang kasangkutan ko rito at mamroblema lamang ako ng todo. Tiningnan ako ni Briggs at hindi ko nagustuhan ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Para kasing hindi siya naniniwala sa akin na parang binibigyan niya ng ibig sabihin ng ginagawa ko kanina. Sa hindi malaman dahilan ay kumulo ang dugo ko. Masama ko siyang tiningnan at tumayo ako para iklaro sa kanya na wala akong balak lumandi rito. Ngunit na sandaling tumayo ako ay halos mawalan ako ng balanse at muntikan ng matumba dahil sa pag-ikot ng paningin. Kung hindi lang ako sinalon ni Briggs ay malamang nakapaghalikan na ako sa sahig. Hawak niya isang kamay ko habang ang isa naman ay nakapalibot sa aking bawang. Napatitig ako sa kanyang mga mata
sa kanyang muka at pababa sa kanyang natural na mapupulang labi. May kung anong nag-alab sa akin loob. Pakiramdam ko'y nag-iinit ang aking buong katawan. Tumayo na ako ng maayos at lumayo sa kanya. Delikado ang nararamdaman kong iyon kaya kailangan kong lumayo sa kanya. Naupo ako sa kabilang couch at napahawak sa aking ulo. Hindi ko na malayan na masyado na pala akong maraming naiinom. I'll bring you home. Let's go. Tinangka niya akong hawakan ngunit hinawi ko ang kamay niya. Sumimangot din ako at halos magpalamon ako sa sandalan ng couch. May kasama ako. Para akong wala sa sarili. Alam ko na dahil ito sa alak at wala akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao ngayon. Kapag ganito ako ay wala ring filter ang bibig ko. I saw him biting his tongue, which made me frown even more. After that gesture, he licks his bottom lip before approaching me. Muli ko lang tinabig ang kanyang kamay nang tangkain niyang hawakan ako, ngunit sa pangalawang pagkakataon, hindi ko na nagawang tabigin ang kamay niya. Hindi ko alam kung dahil ba inaasahan niyang gagawin ko iyon at hindi siya nagpatalo o sadyang nangihina na ako dahil sa nararamdaman kong antok. I'll bring you home, Vienna. Sasama ka sa akin o bubuhutin kitang palabas? Diyos. Dahil sa sinabi niya, hindi na ako nakaangal. Humugot siya ng malalim na paghinga dahil sa hindi ko na panlalaban sa kanya. Kinuha ko ang purse ko at nagpahila na kay Briggs. Habang naglalakad kami ay inalalayan niya ako dahil gumigawang ng aking paglalakad at minsan pa'y madadapa dahil sa sobrang pagkahilo. Narinig kong may kinausap pa si Briggs. Hindi ko na iyon naintindihan pa. Basta't narinig ko na sinabi niyang siya na raw ang maghahatid sa akin pa uwi. Halos pumikit ang aking mga mata. Inaantok na ako pero gusto ko munang sumuka para iwas hangover bukas. Ayoko magka-hangover. Isinakay ako ni Briggs sa kanyang kotse. Siya na rin ang nag-ayos ng aking seatbelt. Para akong knockout sa suntukan at hindi ko akalain na magiging trigger ang pagtayo ko kanina para maramdaman ko ang kalasingan. Where's Yerky? Hindi ko magawang makasagot. Pumipikit na ang aking mga mata. Nakailang beses pa akong nakarinig ng boses ni Briggs pero hindi ako sumasagot. I can hear his frustration in my dreams. Gusto kong matawa. That's so satisfying. Briggs getting frustrated is damn satisfying. Naramdaman kong muli ang pag-andar ng sasakyan. Nakapikit lang naman ang aking mga mata. Hindi ko alam kung nasa ang bahagi na ba kami ng mundo. Pikit ang aking mga mata ngunit gising ang aking diwa. Alam ko kapag iginagalaw ako sa pwesto ko. Naramdaman ko ang malalakas na bisig ni Briggs na humawak sa aking likod at sa aking hita. Hindi ko na alam ang nangyayari. Basta, nalulula ako at gusto ko nang masuka. Naramdaman ko ang malambot na kama sa aking likod. Nasa apartment ko na ba ako? Pero paano? Hindi ko maalalang binuksan ko ang pinto ng apartment ko. Gumulong-gulong ako sa malambot na kama nang muntikan akong mahulog sa dulo nito. May sumalo sa akin at agad na nagbalik sa akin sa kama. Tumawa-tawa naman ako hanggang sa maramdaman ko ang pagkahilo at ang kagustuhang sumuka. Umupo ako sa kama at tinangkan tumayo ngunit lalo lamang ako nahilo kaya bumalik ako sa pagkakaupo. Nasusuka ako. Naduwal ako ngunit hindi pa naman ako tuluyang sumuka. May narinig ako nagmura sa aking gilid at agad akong inalalayang papunta sa banyo. Iminulat ko ng konti ang aking mga mata at nakita ko ang inodoro. Naupo ako sa malamig na sahig ng kasilyas at agad na sumuka sa inodoro. Halos magtawag ako ng uwak dahil sa pagsusukang ginagawa ko. Are you okay? You drank too much. Anya, ngumiti-ngiti lang naman ako bago magpatuloy sa pagsusuka. Naramdaman ko ang marahang paghaplos niya sa aking likod kaya gumaan ang aking pakiramdam. Tumayo ako ngunit parang nadudulas ang aking mga paa. Inalalayan niya akong muli at tinangka na akong ibalik sa kwarto nang bigla akong humawak sa lababo. Teka lang, magtututbrush pa ako. Pagpigil ko sa kanya, ayoko namang matulog na amoy suka ang hininga ko. Amoy alak na nga ako ay amoy suka pa ang paghinga ko. Baka hindi lang hangover ang makuha ko bukas. I heard him clicking his tongue. Hindi ko alam kung napipiko na ba siya sa akin. Kasalanan niya. Ayaw niya pang umalis dito. Kaya ko namang intindihin ang sarili ko. Kinapaka pa ako yung lalagyan kung saan ko madalas ilagay yung toothbrush ko ngunit walang gamit doon. Nasaan na yun? Kung kailan mo talaga kailangan na isang bagay ay saka lagi nawawala. Here, use this. May iniabot siya sa akin na agad ko namang kinuha. Toothbrush iyon. Tumingin ako sa kanya at tinanong kung kaninong toothbrush iyon. Akin ba to? Mamaya yung inabot niya sa akin toothbrush ay yung palang panlinis ko sa banyo. Just use it. It's new. Mag-toothbrush ka na.
Gusto kong matawa dahil halata naman sa boses niya na naiinis na siya sa akin. Hindi ko plano na mainis siya pero ngayong nangyayari ito'y natutuwa ako. Nag-toothbrush na ako ngunit sumasali yung toothbrush. Pag hindi sa pisngi ko na ilalapit iyon ay isa may taas ng labi ko. I heard him groaning in frustration bago agawin sa akin yung toothbrush. Hinawakan niya aking pisngi at siya na mismo nag-toothbrush sa akin. Natatawa tuloy ako. Ang weird sa pakiramdam pero natutuwa ako. Matapos ko mag-toothbrush ay bumalik na ako sa kwarto at agad na nahiga sa malambot na kama. Hindi ko maalalang ganito kalambot ang kama ko pero baka ganito lang talaga ang pakiramdam kapag lasing ka. Para kang lumulutang. Inayos niya ako sa aking kama. Gusto ko pa sanang magpalit ng damit pero wala na akong lakas muli para tumayo pa. Naramdaman ko ang kumot na dahan-dahan bumabalot sa aking katawan. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya at ang yabag niya na para bang paalis na ito. Tumingin ako sa kanya. Halos hindi ko na nga maidilat ang aking mga mata. Bricks! Pagtawag ko sa kanyang pangalan bago imulat ang mga mata. My vision is blurry and unstable but I can still see him. Tumigil siya sa paglalakad nang tawagin ko siya. Napangiti naman ako at itinaas ang aking kamay na para bang pinipilit kong abutin siya. Nararamdaman kong bumubukang aking bibig na para bang may mga salita itong ibinubulong na maging ako ay hindi ko na maintindihan. Lumapit sa akin sa Bricks na sa tingin ko ay hindi rin maintindihan ang aking sinasabi. What are you saying? Just go to sleep. Mahinahong sabi niya kahit na halata namang naiinis na siya. Naramdaman ko ang kamay niya sa aking muka. Inaayos nito ang nakasabog kong buhok sa aking muka. Muli akong may mga sinabing salita na hindi ko ulit maintindihan. Itinuon ni Bricks ang kanyang kamay sa kama. Sa may gilid ko at inilapit ang kanyang muka sa akin upang marinig niya siguro kung ano man ay binubulong ko. Hey, what is it? Hindi ko na pinatapos pa ang kanyang sasabihin at hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya bago ko dahan-dahang halikan ang kanyang malalambot na mga labi. Kasabay ng pagdampi ng aking labi sa kanya ay ang pagkawalan ko ng malay. Nagising ako na masakit ang aking ulo. Wala akong ganang tumayo ngunit kailangan kong kumain at uminom ng kape para mawala itong sakit ng ulo ko. Kailangan ko ring uminom ng tubig para iwas dehydration. Tumayo na ako sa pagkakahiga. Nakahawak pa rin ang isang kamay ko sa ulo ko. Tinignan ko ang aking suot na damit at napapikit ako ng mapagtantong hindi pala ako nakapagpalit ng maayos na damit kagabi. Buti na lang at kahit papaano ay nagawa ko pang tanggalin ang sandals ko. Ginala ko ang aking paningin sa buong silid at laking gulat ko nang mapansin ko na wala ako sa sarili kong kwarto. Wala ako sa sarili kong kwarto ngunit pamilyar sa akin ang silid na ito. Oh no, don't tell me that. Dali-dali akong tumayo mula sa pagkakaupo at kahit masakit ang aking ulo ay nagawa ko pa rin maglakad ng maayos. Bago ako makalabas ay napansin ko na may nakahandang malinis na damit sa gilid ng kama kaya hindi ako nagdalawang isip na kunin na muna iyon para makapagpalit. Ayoko naman na humarap sa kanya nang nakaganito pa rin, no? Matapos ko magpalit ng damit na ipinahiram sa akin na Bricks ay agad na ako lumabas ng kwarto. Napasingap ako na bumungad sa akin si Bricks na nakahilig sa kanyang kitchen table. Naka-sweatpants lang ito at walang pang itaas habang kumakain ng ubas at para bang may kausap sa telepono. No, don't send her in. Tell her I'm not home. I'm not going to entertain any visitors today. I gasped at his sight. Hindi ko matanggal ang aking paninitig sa kanyang well-built upper body. Gumalaw siya at itinuon sa ibabaw ng kanyang kitchen table ang kanyang isang kamay habang patuloy na nakikipag-usap sa kung sino man iyong nasa telepono. Gumalaw ang kanyang bicep, kaya napalipat doon ang aking paninitig. Kulang na lang talaga ay maglaway ako. That will work. Thanks. Nang mapansin ko ang pagbaba niya ng telepono ay agad ako nag-iwas ng tingin. Alam kong sa ngayon ay nakatingin siya sa akin. Good morning. Pagbati niya sa akin. Iwas pa rin ako ngumiti sa kanya. Hindi ako mapalagay. Gusto kong tumakbo papalayo pero parang ayoko. Alam ko naman na maganda ang katawan niya. Halata naman iyon kahit na nakadamit siya. Pero iba pala ang pakiramdam kapag ganitong wala siyang baro at nasa harapan mo lang. Kulang na lang kumuha ko ng kanin. Ay, stop thinking. Sorry. Nakalimutan ko magdamit pang itaas. Bigla kasang may tumawag kanina. Napasilip ako sa kanya. Nakatalikod na siya sa akin and his back is drum flexing. Nagsuot na siya ng isang white t-shirt. Muli siyang napatingin sa akin kaya't napalundag ako. Siya ba ang kasama ko kagabi? Nung mga panahong wala akong maalala kung anong pinagagagawa ko? Oh shit. Sana'y wala akong ginawang nakakahiya sa harapan niya.
Come, let's eat breakfast. Nagdadalawang isip ako lumapit kahit na niyayaya niya na akong kumain. Ang daming tumatakbo sa isip ko. Natatakot ako na baka mamaya ay may mga nasabi ako sa kanya o nakakahiyang ginawa sa harap niya. I can't remember a thing last night. Ang huling naalala ko ay hanggang sa maupo ako sa couch namin matapos ko magsayaw at makita ko ni Briggs. Huminga ako ng malalim at pinakalma ang sarili ko. Kumalma ka nga, Viana. Wala kang ginawang kalokohan kagabi. Siguro meron pero hindi malala. Huwag mo nalang pakaisipin pa. Hey, are you okay? Does your hangover feel so awful that you can't even walk? Nagulat ako nang mapansin ko siya sa aking harapan. Nagtaas ako ng tingin sa kanya. Wala namang ngisi na nakatapal ngayon sa kanyang labi pero pakiramdam ko ay inaasar niya ako sa pagsasabi nito. Isa pa, bakit kinikilabutan ako sa pamamaraan niya ng pagsasabi noon? Ha? Hindi naman. Iniisip ko lang kung bakit nandito ako at kung bakit kasama kita, imbes na si Venice. Gusto ko magmura. Gusto ko murahin ang sarili ko kasi wala akong maalala sa mga nangyari kagabi. Hindi kaya... imposible naman. Hindi naman papatol si Briggs sa isang kagaya ko, no? He leans towards me which made me wince. You sure? You're okay? Can you walk? Do you want me to carry you? Nalaki ang aking mga mata dahil sa sinabi niya. Pilit at kinakabahan akong ngumiti sa kanya. Bakit bang ibang iniisip ko sa sinasabi niya? Bastos ng utak ko? Hindi sir, kaya ko naman. Nauna pa ako maglakad sa kanya papunta sa dining table at naupo na doon. Hindi rin naman siya nagtagal at sumunod na rin sa akin. I cooked everything that may help you with your hangover. Sabi niya sa akin habang umuupo sa tapat ko. Umiti lang ako sa kanya. Hindi ako makatingin sa kanya dahil wala na akong lakas ng loob. Nagsimula na kaming kumain na dalawa. Gusto kong itanong sa kanya kung may mga ginawa ba ako kagabi na kailangan kong ihingi ng patawad. Ngayon, ngunit hindi ko magawa dahil umuurong ang aking dila. I want to ask you. Panimula niya. Nagpuna si Briggs ng kanyang labi gamit ang table napkin na meron siya. Napatingin naman ako sa kanya at parang tambol ang aking dibdib sa hindi malamang dahilan. Your legs, do they hurt? Napatigil ako sa paggalaw ng aking kubyertos dahil sa itinanong niya. Nanginig ang aking binti nang marinig iyon. Nagangat ako ng tingin sa kanya dahil sa katanungan niyang iyon. Anong ibig sabihin niya? Bakit sasakit ang binti ko? Unless... no way. Don't tell me. Hell no. Impossible. Sir, bakit niyo po naitanong? Lalong bumilis ang tibok ng puso ko. May nangyari nga kaya kagabi? Tama bang hinalat kutob ko? Langhiya, Viana, anong pinaggagawa mo kagabi habang lasing ka? Tumaas ang kilay ni Briggs at sumandal sa backrest ng kanyang upuan. Well, you keep on stumbling last night. Masyado ka kasing lasing kaya madalas ay nawawalan ka ng balanse sa paglalakad. Iniisip ko lang kung nasaktan ka ba dahil doon. Kinagat ko ang aking labi at saglit na ipinikit ang aking mga mata dulot ng kahihiyang naramdaman ko. Kung ano-ano kasing iniisip eh. Kung naririnig lang ni Briggs ang aking iniisip, ay malamang nagpakain na ako sa lupa dahil sa hiya. Pilit akong ngumiti upang maitago ang tunay na nararamdaman ko. My God, Viana, maayos ka nga. Oo, sir. Maayos naman po. Sa tingin ko ay wala naman akong natamong sugat o hindi naman ako nabalian. Ibinagsak ko na lang ang paninitig ko sa aking pinggan at nagpanggap na kakain. Kahit napakaramdam ko'y wala na akong gana. That's good. Nagpatuloy na rin si Briggs sa kanyang pagkain. Hindi ako mapalagay. My gods are telling me that I need to ask him something. Kung hindi ko kasi iyon itatanong sa kanya ay hindi ako matatahimik. Sir, I want to ask you something. Nilakasan ko na ang loob ko. Bahala na siya kung sasagutin niya ako ng maayos o bibiruin niya na naman. Basta at sinubukan ko magtanong. Yun lang ang sinagot niya at patuloy sa pagkain. Ganoon pa man ay halata namang inaabangan niya kung anong aking itatanong. Kagabi ba? Ay may mga bagay akong ginawa na hindi ka nais-nais? O naging pabigat ako sa inyo? Mga bagay na hindi ko dapat ginawa pero nagawa ko dahil sa kalasangan ko? Gusto ko lang malaman para matahimik na ang loob ko. Kung meron man akong nagawa na kailangan kong ihingi ng paumanhin ay gagawin ko naman. Tumigil sa pagkain si Briggs at tumingin sa akin. Nung una ay blanco lang ang kanyang ekspresyon na agad ding napalitan. Muling nagpakita sa akin ang ngisi niyang nakakainis. Kumalabog ang puso ko nang makita ko iyon. You were kind of annoying. But that's all. Natatawang sabi niya bago uminom ng tubig.
Ibinaba niya ang baso at ngumiti na naman sa akin. That's all? Bakit pakiramdam ko ay may pangyayari kagabi na hindi ko maalala? Tumango si Bricks. Bakit? May naalala ka bang nangyari na sa tingin mo hindi ko sinasabi sa'yo? Tumaas ang isang kilay niya, kaya agresibo akong umiling. Wala nga ako maalala kahit nang malasing ako. Pakiramdam ko lang talaga ay may nakakahiya akong ginawa kaya gusto ko malaman kung tama ang kutob ko. Wala. Hindi ko na naituloy pang aking sasabihin nang makarinig kami ng sigawan sa labas na parang may nagtatalo dito. Napakunot ang noo ko. Wala naman ako naalalang maaaring makaakyat dito sa penthouse maliban kay Bricks at sa mga taong bibisita o may permiso ni Bricks. Bumuntong hininga si Bricks bago muling nagpahid ng labi gamit yung table napkin niya. Stay here and continue eating, Vienna. Matapos niyang sabihin sa akin iyon ay tumayo na siya at naglakad papunta sa may pintuan. Narinig ko ang pagbukas niya ng pinto at mas lalo ko lamang narinig ang sigawan. Dahil numero 1 chismosa, ako'y tumayo ako sa pagkakaupo at sumilip doon. Nakaawang pa rin ang pinto dahil sa nakahilig doon sa Bricks at para bang nakikinig sa kung sino man iyong nagsisisigaw doon. Nakakita ko na isang babae. Maganda ito at akalain mong modelo o artista. Damn it, Bricks! I called you last night. Sinabi ko sa iyo na magkita tayo, pero ano sinabi mo? Sabi mo'y busy ka. Sigaw na babae. Hindi ko man makita ang ekspresyong meron sa Bricks ay mukha naman siyang kalmado. Oo, mukhang makakapunood ako ng drama kahit maaga pa.